Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong update na naman sa nangyaring uminit na tensyon doon sa Senado kanina. Napapansin natin kanina uminit si Senator Robin Padilla na halos masuntok na niya itong si Senator Joel Villanueva, no? Kitang-kita may dalawa pong angle na ipapakita ko sa inyo, video na uminit talaga si Robin Padilla at halos masuntok niya itong si Senator Joel ganyan po kaseryoso ang usapin patungkol po dito sa impeachment trial ni VP Sara. Okay? At may good news naman tayo kasi kahit nga yung isinusulong na motion, no, galing kay Bato de la Rosa, ni raise up ito ni Senator Alan Peter Cayetano, tapos naman binoto nila kung ibalik itong case na ito na tinurn over ng House of Representatives, no? At ngayon binoto kanina, I think 18 out of 5, no? 18 yung bumoto na ibalik itong articles of impeachment doon sa House of Representatives. O ayan, magre-react na naman yung HOR dyan, iiyak na naman yung mga tuwadkom na mga buaya dyan, no? O ibalik doon. So 18 ang 18 senators ang sumang-ayon at 5 ang hindi sumang-ayon. Meaning to say, ito yung sina Hontiveros. Okay? Gusto nilang litisin kaagad itong impeachment trial. Okay? So, ayan nga, marami tayong ipapakita sa inyong mga update na balita ngayon. Pero unahin natin itong sobra pong mainit na altercation between Robin Padilla and Senator Joel Villanueva, no? Halos na nga magsuntukan. Isa dito sa ipapakita ko sa inyo ay itong nagkaalaman na kung sino ang mga senador. Ipapakita ko sa inyo kung sino yung sang-ayon at hindi sang-ayon na matuloy ang impeachment. Okay? Ito pa, pag-usapan rin natin itong motion na galing kay Senator Bato de la Rosa, motion ni Cayetano para ibalik ang articles of impeachment ni VP Sara sa Kamara. Nagresulta na. Okay? Ipapakita ko sa inyo sino yung mga names na yun, para alam ninyong lahat sino yung paghahandaan natin sa 2028 election. Ito, Senator Risa Hontiveros, ang tita ninyo, at si Senator Amy Marcos nagkataasan ng boses sa Senado. Dahil doon ininterrupt kasi ni Senator Amy yung speech ni Hontiveros. Mamaya ipapakita ko yan, alamin natin kung what's the reason behind bakit dinistorbo po, no? Itong si Senator Amy talaga. Okay, mamaya, okay? At heto, Senator Judge Coco Pimentel tinawag na yung motion ni De La Rosa ay unconstitutional raw. Coco Pimentel at si Bato de la Rosa rin, Imagine, Robin Padilla versus Joel Villanueva, Senator Amy Marcos versus Hontiveros, dito naman Coco Pimentel versus De La Rosa. Ayan, mag-rumble na kayong lahat dyan. Ito, Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Ito yung ipinaliwanag ni Alan Peter Cayetano na 6 to remand the impeachment case. Dito malalaman ninyo yan, mamaya, bakit at posible na ibalik yan. Pero kanina nangyari na yan, okay? At higit sa lahat, unahin natin ito, Robin Padilla almost came to blows, hatos suntukin si Senator Joel Villanueva over the latter's opposition to their move. Ayan. Okay, at Senator Robin Padilla, pagkatapos ng kanilang parang uminit at halos magsuntukan, meron na rin kumakalat na picture na
Robin Padilla hugs Senator Joel Villanueva. Nagka-okay lang sila after a minor quarrel between them during the plenary session on Tuesday. So yun po ang ating pag-uusapan ngayon, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan at ipapakita sa inyo yung mga nangyari, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, ayan, naka-like and share na ba lahat? And ito pa, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify kung meron tayong breaking news, kagaya nito, kung meron tayong bagong uploads, and kung nagla-live ang itong channel na ito, malalaman kaagad ninyo. Okay, kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Ready? 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Eto, unahin natin itong kay Robin Padilla. Ayan, unahin muna natin itong kay Robin Padilla. Itong kay Robin muna ha. Nasaan na ba yun? Ito yung unang lumabas na video. Okay? Ito yon. Ito. Yan. Ayan si Joel Villanueva, oh. Di ba? Lumapit si Senator Alan Peter Cayetano. Nagkainitan eh. Si Senator Bato ang umawat eh. Okay? So inawat ni Bato. Uminit si Robin Padilla, tapos inawat ni Bato, tapos itong si Senator Grace po, I think si Bina yata yon, kinuha yung kamay ni Villanueva, pinalayo silang dalawa. Okay, again, let's see this again ha. Ito. May nabanggit pang parang gumanon si Robin Padilla, di ba? So, umini talaga. Pero kaagad ito sinita ni Bato de la Rosa. It's a good thing na si Senator Bato dating chief PNP, so siya talaga yung parang sergeant at arms dyan, di ba? Pinalayo siya. Yan. Actually, ito po ay inilabas ng Philippine Star. I think sila yung unang nagpalabas nito eh. Ngayon, may ibang angle naman. Okay? I think sa ito? One News yata ko nakuha itong video na ito. Ibang angle ha. Itong angle na ito, sobrang lapit na ito sa mukha ni Robin Padilla. Ito. Papakita ko sa inyo. Sobrang lapit ito eh. Ito. Play natin ha. Play natin. Kinamay ni Bato, ginano niya. Halika dito. Ginano niya si Robin Padilla. Yan. Uminita si Robin. Yan ha. Malapit yan ha. Meron kasing sinasabi si Joel Villanueva eh. Meron siyang parang meron siyang sinabi ni Robin Padilla na yun ang nag-trigger na uminit ang ulo ni Robin Padilla. Ayan, tumalikod na nga si Robin Padilla. Kita talaga yung pagka-bad boy ni Robin Padilla dito eh. Sige. Tumatawa lang si si Villar, tumawa na lang si Villar eh. Inawat ni Bato.
pati si Senator Bongo lumapit na rin kay Robin Padilla. Alam naman natin, no? Kilala naman natin itong si Robin Padilla na mainitin talaga yung ulo nito nung hindi pa siya senador sa mga pelikula niya dati, di ba? Kaya nga tinawag itong bad boy, di ba? Liitan ko muna. Nilakihan ko kasi ito para makita nyo lahat eh. So ayan, lumapit na si Bongo ha. So kitang-kita mo yung mga tao ni Duterte eh. Talagang gusto lang talaga nila na peaceful yung ano ha, Senado dyan, okay? Ayan, si Senator Joel. Lumapit si Grace po. Kitang-kita mo ang division eh, di ba? Kitang-kita mo ang division kung sino yung gustong ma-impeach si BP Sara at sino yung hindi gusto na ma-impeach si BP Sara. Yan oh. Doon na sila Jinggoy. Sila yung hindi si Grace po at itong si Joel Villanueva, sila yung gusto na ipagpatuloy yung impeachment trial. Meron na silang meron na silang argument na uminit sila dyan. Yan. Wait muna kasi medyo lumakas yung audio. Tingnan natin. Ayan na naman pala. Okay, after yung mainit na parang magsuntukan altercation, nilapitan ni Senator Robin Padilla itong si Joel Villanueva at humingi siguro ng tawad si Robin, no? Nadadala lang siguro si Robin sa kanyang init ng ulo. Okay? Wala man bukas pa natin ito malalaman o mamaya malalaman natin kung what's the reason behind bakit uminit si Robin. Wala pa namang interview si Robin, no, sa media, at wala pa naman ring interview din si Joel Villanueva sa nangyari. Bakit yun? Anong sinabi niya kay Robin? Tingnan muna natin ha, yung paglapit ni Robin Padilla kay Senator Joel. Alam mo, sa totoo lang, na-appreciate ko itong si Robin Padilla dahil siya mismo ang lumapit kay Senator Joel na parang humingi siguro ng tawad at lalaki sa lalaki, pre, pasensya ka na, parang ganon yung sinabi nila. At talaga makikita ko sa kanilang dalawa na sincere naman yung kanilang sincere yung kanilang pagsusori. Hindi kasi maiiwasan yung uminit yung kanilang feelings dyan eh. Kasi seryosong usapan kasi ang impeachment trial. Ito ha, panoorin natin. I remember so mentioned is well taken. Sir, now again lumapit ka agad si Senator JV. Akala niya suntukin ni Robin eh. Ayan si Binay oh. Chismoso rin si Binay oh. Tumingin ka agad oh. Patuloy natin. The chair will suspend the session until 6 p.m. This evening in order to avoid. Ako na-appreciate akong dalawa, itong si Joel at si Robin, no? Kasi po, kahit gano'n naman ang nangyari, is they are very, matatawag ko na, they are very, tawag doon, very professional sila. Na hindi naman talaga umabot na, nagpersonala na sila, di ba? Lang yon, uminit lang yun. Diyan lang yan, sa loob ng Senado. Pero outside dyan, wala na yan. Kaibigan na yan sila. Short week, di ba? Ayan ha. So kitang-kita natin sa dalawang angle. Okay? Sa dalawang angle. Senator Robin Padilla niyakap niya si Senator Joel Villanueva after a minor quarrel between them during the plenary session on Tuesday.
It was kahapon, okay? So ito, ipapakita ko sa inyo, closer look, yan, ayan. Senator Robin Padilla hug Senator Joel Villanueva. Yan, yun yung picture na yan, ha. Merong nakakuha ng picture. Lakihan natin para makita na ako yung lumaki, eh. Ano ba to? Ako yung lumaki, eh. Ikaw talaga, ha. Ito, lakihan natin para makita ninyo. Ayan, yan. Di ba? Tawanan. After ng mga walang personalan. Yan, Senator Amy, ayan, nakangiti. Si Villar, ayan, Cynthia Villar, nakangiti rin. Tuwang-tuwa sila. Di ba? Si Senator Amy at si Senator JV, tumatawa rin. Ayan, tumatawa sila. So at the end of the day, no, professional pa rin sila. Okay? So it's a good thing na okay na kayo, okay? So let's get inside the real issue sa loob ng Senado. Nung pag-convene, bakit nagbotohan sila sa yung iparemand, no? Anong term yun? Remand ba yun? Yeah. Okay? Unahin muna natin itong ipapakita ko sa inyo. Ito. Yan. Para klaro ang lahat, ha. Ano ba yung term na yun? Ito. List of senator judges on returning, ibalik yung impeachment, articles of impeachment complaint against VP Sara to the House of Representatives. So, ito yung mga lakihan ko, ha, para makita nyo. Lakihan ko. Ako yung lumaki, eh. Ayan. Ito yung mga senador na, ayan. Ito yung mga senador na gustong ibalik ang articles of impeachment sa House of Representatives. Meaning to say, hindi na itutuloy ang impeachment trial. Ito yung mga senador na ito. Tandaan nyo itong mga senador na ito, ha, para naman may reference tayo na ibig sabihin, ito yung Maka Duterte. To make the long story short, ha, Maka Duterte itong mga senador na ito. Unang-una, si Senator Jinggoy Estrada, ayan, palakpakan. Senator Francis Tolentino, ayun naman pala, bumalimbing ka na naman, Senator Francis Tolentino. Senator Alan Peter Cayetano, ayan, no? Alam naman natin. Si Joel Villanueva pala, no? Gusto niya ring i-return ang articles of impeachment sa HOR. It's a good thing, ha? Akala ko si Joel Villanueva ay gusto niyang merong impeachment trial. Si ano pala yon? Win Gatchalian para yun. Magkamuka kasi kayong dalawa, eh. Ayan, Senator Alan Peter Cayetano, syempre, running mate ito ni Duterte, di ba? Yan. Kaya nga ako nagtaka, bakit nag-away, bakit uminit si Robin Padilla at itong si Joel Villanueva, okay? Malalaman natin yan mamaya bakit bakit sila uminit silang dalawa. Ayan, syempre, Senator Pia Cayetano, okay? Maka Duterte yan. Senator Ronald Bato de la Rosa, obviously. Senator JV Ejercito, ayan. Senator Lito Lapid, Lito Lapid, ha. Loyal ka pa naman. I think bumalimbing ka na naman, Senator Lito Lapid. Pero alam ko itong si Senator Lito Lapid, siguro na-observe niya na yung taong bayan ay ayaw talaga ng impeachment, kaya ngayon siya bumoto siya not for impeachment. I mean, i-forward na ibalik doon ang ibasura yun sa HOR. Ayan, syempre, obviously, Senator Bongo. Ayan. Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ito pa naman yung mga alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ayan, bumoto na ibalik. Ayan, Senator Loren Ligarda. Syempre, Senator Amy Marcos. Syempre, Senator Robin Padilla. Ito, Senator Juan Miguel Mig Subiri. Ayan. Senator Raffy Tulfo, ito yung inaabangan ko. Akala ko nga na gusto mong ma-impeach si VP Sara, eh.
Pero bumoto pa rin itong si Senator Raffy Tulfo na ibalik yan, impeachment na yan sa HOR. Siyempre, Senator Mark Villar at si Cynthia Villar. Okay? Sino naman yung mga gustong ipagpatuloy ang impeachment trial? Ito yon sila. Ayan. Mga against. Sila yung against na ibalik yung articles of impeachment sa HOR. Syempre, yung si tita ninyo na stress na. Teka muna ha. Si Senator Riza Hontiveros, hindi na tayo magtataka kay Riza. Dati na itong anti-Duterte, kontra talaga ito ni VP Sara, di ba? Siyempre si Senator Coco Pimentel, di ba? Dating PDP laban, tapos nag-away sila ni former President Duterte noong time na tumakbo si Senator Manny Pacquiao, dating Senator Manny Pacquiao ng presidente. Tapos ang kinampihan ni Senator Coco si Manny Pacquiao. Doon yung nagkainitan Pero okay lang naman, professional lang naman itong si Coco Pimentel at si former President Duterte, di ba? Tumulong pa nga itong si Coco Pimentel nung nag-hearing sa panahon po ni Tatay Digong doon sa loob ng Senado, patungkol sa war on drugs. Okay? Siyempre, Senator Nancy Binay, kontra ito sa mga Duterte dati nung tumakbong presidente yung tatay niya, Jejomar Binay. Siyempre, hindi na ako magtataka dyan. Senator Win Gatchalian, siyempre, maka-Marcos yan Siyempre, si Win Gatchalian, yung kanyang kapatid, secretary rin ni Bongbong Marcos, di ba? Senator Grace po, ayan. Ito yung may issue rin sa GAA. Alam na natin, di ba? Alam na natin. Ito na yung mga tao na hawak ang leeg kay it's either Liza Marcos or ni Romualdez. Di ba? Yan ang opinion ko lang, ha? Yan ang opinion ko. So, ayan, klarong-klaro na yan, ha? Kitang-kita na natin. At least, meron na kayong idea kung sino yung iboboto nyo this coming 2028 election. Tatandaan natin itong mga taong ito. Okay? Don't forget. Hindi natin yan makakalimutan. Okay, punta tayo sa next issue natin. Motion ni Cayetano para ibalik. Ito na yung articles of impeachment. Reason ni Cayetano bakit ibalik natin itong articles of impeachment na galing sa HOR. Okay? Nagresulta na. Ito, panuurin po natin, ha. Panuurin natin. Dalawa ang pwede nating gawin. Ituloy o ibasura. Ang dismissal, ibasura. I am not proposing na ibasura. Yun nga ang pakiusap ko kay Senator Bato, and I will restate it. Yung ituloy, dalawang klaseng ituloy. Bukas, babasahin, and then i-issue yung summons. But that will not stop Senator Bato or any one of us from questioning pag binasa ng prosecutors tomorrow, yan ba ay fourth impeachment? Kasi yung nangyari kanina, ang kahapon, parang round 1 daw. Yun, di umano round 1. So ano kaya mangyayari ngayon? Yan. Complaint. Balik na naman tayo sa step 1 ngayon. Yung remand ay ibalik. Ibalik sa House. Tama tayo, ha? Maybe I can state it, Mr. Tama President. tayo. Remand yung term. Remand. Yung ibalik. So ang aking pong... Itong speech ni Cayetano, ha? Ito yung hindi pa nangyari ang butuhan na ito. Okay? Amendment ay ibalik sa House at ipa-certify sa House na number 1, including the circumstances, na hindi nila violate yung Constitution in entertaining more than one impeachment complaint in 1 year. Number 2, na interesado silang ituloy ang impeachment complaint. At pangatlo,
Yung pangatlo, Mr. President, is really the judges nung 20th kung anong gusto nilang gawin. So nasa atin yon, hindi sa House, no? Ang problema, Mr. President, hindi ang 19th Congress ang sasagot nito, yung 20th Congress. Kasi kahit sumagot bukas na gusto nilang tumuloy at i-certify nila, paano kung yung 20th Congress ibalik naman? So I'm open to an amendment to my amendment. I'm just saying I think there is wisdom now in not dismissing it. Okay, so magaling na pagka-explain ni Senator Alan Peter Cayetano yun, ha. Remand meaning ibalik doon yung articles of impeachment. Iyak kayo ngayon dyan. Alam ko, sa tingin ko, ha, ang daming magagalit dyan sa HOR dito sa nangyaring ito Parang kitang-kita na natin sino yung boboto for impeachment at sino yung boboto na not for impeachment, diba? Ito naman, ipapakita rin natin itong kay Senator Riza Hontiveros at itong si Senator Amy Marcos, dilaw at pula. Ayan, nagkataasan ng boses sa Senado. Nag-away-away na sila. Ito. Panoorin natin itong kay Hontiveros. Na-stress si tita. Ayan, in fairness, ayon kay Sas Rugando, ang botox ni Hontiveros, ang ganda in fairness. Pero gayon pa man, ito yung nagkainitan sila. Immediately after the speech of the good gentleman from Davao, I move that any interpellation or any action, any seconding speech on the privileged speech be suspended momentarily after his speech to allow us to take our oath, which was the subject of the approved motion yesterday, and again the subject which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I restate my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan nating motion kahapon na manumpa na po kaming I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officer. Tingnan nyo, galit na galit. Nagalit si Hontiveros. Ikaw kasi, Amy Marcos, dinistorbo mo Patuloy. What is the point of order of Senator Marcos? Yes, thank you very much, Mr. President. And I'd just like to reiterate that I wasn't being rude, but simply recognizing the fact that the point of order takes precedence over all other motions. Also, that there is in fact a motion already pending on the floor, already acknowledged as well by our majority leader, which requires a vote. Duly noted, but the chair has not yet acted on the motion and there has been no objection as of yet. We will address the motion of Senator Bato, as the chair said earlier, after we hear from Senator Villanueva now. With all due respect, Senate President, the Deputy Minority Leader is proposing yet another motion on top of the pending motion. The chair that will is not allowed. The chair has not yet acted on that motion and will not yet so act on that motion. And we'll be making a ruling after we hear from all of those who raised their hands earlier. So, with the indulgence of Senator Marcos, can we hear from Senator Villanueva? Thank you very much. And then the chair will rule on the pending matters. Okay, so yun po ha. So at least consistent itong si Riza Hontiveros na gusto niya simulan na, okay? Pagkatapos na ma-convene, simulan na natin, di ba? Paano? Merong motion, yun nga, na ibalik, dito na stress si Hontiveros na ibalik itong articles of impeachment sa HOR. Kaya pala, kaya ito dinistorbo ni Manang Amy, di ba? Siguro naman si Bongbong Marcos nanood dito sa sa Senate
Ito naman, Senator Judge Coco Pimentel naman, okay? Calls De La Rosa motion unconstitutional raw. Sige, pakinggan rin natin si Coco. Coco, pasok. I will not address the political statements of the movant and the seconding parties, Mr. President. Ang tanong nila kung makakain ba daw itong impeachment process, pero marami namang bagay sa buhay na importante rin na hindi nahahawakan, tulad ng hustisya. Ang hustisya, hindi nga natin makita, hindi natin mahawakan niya, pero napakahalagang bagay po sa buhay ng tao. Ngayon, pagdating po sa konstitusyon, bakit inaangalan ko yung motion? The motion actually is... Ito yung explanation ni Coco Pimentel sa motion ni De La Rosa Cayetano. Okay? Na ibalik ang articles of impeachment. Pumalag si Coco ha, ibalik. Ito naman yung explanation niya. Pakinggan natin. Unconstitutional, in the opinion of this representation, because according to Article 11, Section 3, Paragraph 6, per sentence lang yung babasahin ko, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. So tignan natin mga fellow senator judges, sole power. So ibig sabihin ng sole power, tayo lang ang may kapangyarihan, ang Senado lamang ang may kapangyarihan na mag-try and decide. So litisin ng isang impeachment case at hatulan, desisyonan. Ngayon kung aayaw tayo kaagad, hindi natin na-try, ang try is litis, palabas yung mga facts para ma-apply natin yung judgment natin sa facts, wala na pong matatakbuhang ibang body. That's why a motion which cuts short the entire process is unconstitutional. And then, same article, Section 3, Paragraph 4, basahin ko ulit ito, pero paulit-ulit ko na ito sinasabi when we were in legislative session. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. I believe, and I think I'm correct, that the impeachment case against the Vice President falls exactly under the facts assumed in Paragraph 4. This is the articles of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Lampas-lampas pa nga sa 1/3 of all the members of the House. Therefore, what should the Senate do? Trial by the Senate shall forthwith proceed. So, trial means we bring out the facts so that we can now apply what is the mandate of the Constitution. Mag-decide tayo given the facts. Should that impeached official continue to remain in office, or should that impeached official be removed from office? High-ranking government official. So kung makita po natin, into constitutional provisions, andun yung word na try, andun yung word na trial. So wala po tayong choice but to respect, lalo na ito, we fall squarely under this subparagraph 4 which I just read. We have to respect the decision of the overwhelming majority of the members of the House of Representatives, more than 1/3, because they are also the representatives of the people. If they find something worthwhile charging a high-ranking government official with an impeachment and impeaching that official, the Senate has no choice but to hold the trial. Bakit? Yung mga representatives ng taong bayan sa House of Representatives, gusto rin makita ng taong bayan, did they act properly? Did they act justly? Ano bang ebidensya nila? Ilabas yan. O kasi kung wala ring ebidensya, sinayang yung oras, sinayang yung resources, next election, lagot kayo sa inyong constituents. And then at the same time,
a trial necessitates respecting the rights of the parties, we are also respecting the right of the impeached official kasi kaya nga tawag sa kanya, impeached officer na siya eh. So, na-tarnish na nga actually ang kanyang reputation in public service ng House of Representatives. The trial will give that impeached officer the chance to clear of his or her name and at the same time maybe rebuild his... Actually, may point si Coco eh. Kaya nga sabi niya unconstitutional yung motion ni Bato kasi mas mahalaga sa kanya na merong impeachment trial. Kasi nag-focus siya sa argument, no? Ang kanyang argumento, hindi naman gusto niyang ma-impeach si BP Sara. Hindi ganyan ang approach. Ang kanyang approach is gusto niya merong impeachment trial para sa, kung sa ganon, yung mga accusation po ng HOR, bakit yung impeachment mahalaga, mailatag yung mga ebidensya. Okay? And at the same time, sa kampo naman ni Vice President Sara Duterte, malinis niya ang kanyang pangalan with these accusations. Okay? So yun po ang ibig sabihin ni Coco dito. Okay rin naman. Pero kung alam ng Senado na itong mga ebidensya na ito ay gawa-gawa lang, it's better na mapahinto yung impeachment trial na yan. Diba? Pero meron ring advantage sana if natuloy ang impeachment trial. Kasi I'm waiting for the bloodbath kasi ni BP Sara na sinabi na sa gayon mapahiya itong mga House of Representatives na pumirma. Okay, kasi diyan talaga ilalatag ni BP Sara ang kanyang mga ebidensya rin, ang kanyang depensa. At alam ko naman na si BP Sara is handang-handa na linisin ang kanyang pangalan. Okay? For her reputation, Mr. President. And then since the presiding officer, when we adopted the rules, when he made the motion to adopt our rules, we did not only adopt our Senate rules on impeachment, we also adopted some rules of the rules of court and then some circulars and some amendments. In a court proceeding, ito by analogy, we are actually like a court. In a court proceeding, since the judge should observe the cold neutrality of an impartial judge, yung mga pagkakamali or pagkukulang alleged sa complaint, sa information, it should be the affected or aggrieved party which should raise that before the judge or before the judges in a collegial body. Yun po yung tamang kilos ng cold, neutral, and impartial judge. Let the parties point this out to us. Therefore, even if you want to entertain this, although ako sabi ko it's unconstitutional, we cannot entertain this. In the normal court processes, this may even be premature to entertain because let's await the answer to be filed by the impeached official. Tignan natin if she, the impeached officer, will point this all to us. And then, sabi ko nga, ang daming facts na kailangan natin malaman. Did yung mga 10 days, 3 days, and then it requires familiarity with the rules of the House. So, Mr. President, for all these reasons, I object to the motion, but my anchor argument is that it is unconstitutional. The Senate, as the impeachment court, cannot cut short the process by dismissing an impeachment complaint, Mr. President. Okay, so yun po ang explanation ni Senator Coco Pimentel. Ngayon naman, after that one, ito na yung resulta. Okay? Binalita na ito. Pinababalik sa Kamara. Sa botong 18 ang gustong maibalik ito sa Kamara,
itong articles of impeachment at 5 lang ang sumang-ayon na ipagpatuloy ang impeachment trial. Okay? So 18-5-0 inaprubahan ang motion ni Senator Alan Peter Cayetano para ibalik ang articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Kamara. Tumutol sa motion sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senator Riza Hontiveros, Senator Erwin Gatchalian, Senator Grace Poe at Senator Nancy Binay. Ang natitirang 18 senators ang bumoto pabor sa motion. Okay, siyempre sila yung nanalo. Sa motion ni Cayetano, pinasusubite ang Kamara ng sertipikasyong hindi nila nilabag ang konstitusyon. Kasi paniniwala nila yan na walang nilabag sila sa konstitusyon by returning the articles of impeachment sa HOR. Pero ayon kay Coco Pimentel at sa yung minority, labag ito sa konstitusyon. Unconstitutional nga, sabi nila. Kinakailangan din ang communication mula sa 20th Congress na itutuloy nilang impeachment proceedings. Okay? Ito ang pag-amyenda ni Cayetano sa naunang motion ni Senator Bato. Okay? So, inamyendahan yung motion ni Bato, ni Cayetano. Na layon lamang i-dismiss ang impeachment complaint. Okay? So, ayun po. Mataas-taas itong usapan na ito. May kanya-kanya pong opinion ang 18. Meron silang kanya-kanyang reason bakit sila gustong ibalik yun eh. Okay? Magpa-interview yan eh. Yung 18 ng mga senador na yon, magpapa-interview yun. At yung 5 na yon, magpapa-interview rin yun. Yan ang ating abangan. Okay? Yan ang ating abangan. So, kayo nang humusga, mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ang masasabi nyo sa nangyaring impeachment trial kanina? Okay? Kasi, ano ito, nirecord ko to, nag-vlog ako gabi ng 10 o'clock ng gabi. Okay? Kanina nangyari yun eh, mga 4. Pero i-upload ko ito 6 in the morning. Okay? Sa June, ano ngayon eh? Ano ba? Ano naman date ngayon? Wait. June 11. Okay? June 11 ba? June 11? So, kayo nang humusga ha? So, mag-comment, mag-react, ano ang masasabi nyo doon sa nangyari. At usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated. Okay? And meron tayong pangalawang channel by the way ha, Donmar TV, Balitang Totoo. Mag-subscribe rin kayo doon kasi dinidevelop natin yung second channel natin. At yung brother ko ang mag-manage doon, okay? So, meron din mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So, subscribe rin kayo doon. Donmar TV, Balitang Totoo. Okay? And, yes, as usual guys, sa Donmar TV na mga loyal audience ko dito, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.